sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Chis Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, nadala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Chis Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto naming hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Chis Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na yun po yan ng ating dating Senate President, si Senator Chis, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ, Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya ay sa isang press conference ay umamin din siya na nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig itong linggong ito. Maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na public works contractor, yung company nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa investigasyon ang posisyon ng Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman ng district at saka po party list. Kasama na rin po ang governors at saka Vice Governor. Nung huli nyo akong nakapanayam, Ma'am DJ, kinonfirm ako sa inyo kung ilan yung senador, ilan yung gobernador, ilan yung party list, ilan yung congressman. Dito po sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente, aware po kami doon sa nilathala pinalabas po ng PCIJ. Kung kaya nga lamang po, meron lang po kasing kaibahan yung pangalan ng mga nakalagay doon versus doon sa pangalan na nakalagay po sa SOSE. Halimbawa po, ang nakalagay na pangalan doon sa PCIJ ay DJ Chacha. Pero yung nasa amin po ay Ted DJ ang nakalagay sa amin. So kinakailangan po namin ipa-confirm sa DPWH kung parehas ba yung tao na yon. At the same time, doon naman po sa isang posisyon, sa halip na construction company, ang nakalagay po kasi Ma'am DJ, Sir Ted, ay Realty Corporation. So ang katanungan, yung bang Realty Corporation ay katulad ng isang construction company. So maaaring involved sa paggagawa ng mga subdivision, pero hindi naman pala involved sa public works, sa pamahalaan. Kaya kailangan po namin ng confirmation mula sa DPWH.